Formado ito. Tayo po itong ayan, hallelujah. Atin pong ihanda ang ating mga sarili para sa pagbigay ng pasalamat sa Panginoon at papuri sa umagang ito. Hallelujah! God is good! And all the time, God is good. Hallelujah! Tayo po ay mawit. Pawitin po natin ang through it all. Jesus.
Lord, pinupuli ka namin, Lord, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Lord, patuloy ka namin itinatas at dinadakila sa umagang ito. Lord, napakamaraming salamat dito sa panibagong buhay, ipinatulog mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat dito sa mga puso, sa mga iyong anak na inuuna ka namin, na Nasabahin tayo na ang oras namin ay inuuna ka namin sa mga bagay na meron kayo tayo sapagkat ang araw na ito, Lord, ang araw na kung saan kayo dapat tayo nang i-priority ng iyong mga anak. Lord, alam ko po nakikita niyo po, Lord, ang bawat puso na yung mga anak na sa kabila ng po yung pinagdadaanan nila po yun, pero alam ko na hindi po aksidente ang kanyang pagpunta pa yun ng Barcos pa yun. Kusap po nilang punta dito pa yun sapagkat sabi mo nga po pa yun na dapat na unahin sa lahat ng bagay pa yun sapagkat alam po namin na nakita niyo po ang bawat mga kailangan ng mga anak pa yun. Sabi nga po pa yun, huwag po alalahanin bukas sapagkat alam po namin na ipagkakalang niyo po sa bawat isa sa amin ng mga pangailangan ng iyong anak, Lord. Alam po namin na sa kapila ng po ng pagsubok na dumadating sa kanila Panginoon, alam po namin na hindi maging hadlang, Lord, sapagkat alam po namin at lagi po namin pinaghahawakan ng iyong pangako, Panginoon, ang pangako ng buhay na walang hanggang, Lord. Kaya Panginoon, hindi ko kang magsasawang purihin ka, dakilain ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Kandin, Lord, sa mga anak ng papaon, Panginoon, puspusan niyo po sa mga karunungan at kaalam, Panginoon, upang Panginoon maranasan po ng mga anak ang kadakilaan niyo, Panginoon, na kayong purihin, Panginoon. Hindi man po maganda ang mga boses ng Panginoon, pagkos, Panginoon, hindi magiging hadlang mo, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon. Ganun po ba sa inyong anak na maghahalang ng salita, Panginoon? Alam ko, patuloy niyo pong bigyan sa mga karunungan at kaalam, Panginoon, upang yung mga anak, Lord, ay hindi madapa ang mga anak, Panginoon, at lalo lumakas ang aming spiritual na bagay, Panginoon. Sapagkat kaya kami po nabubuhay dito, Panginoon, upang ang mga kaluluwa, ang mga puso at mga spiritual na bagay ng mga anak ay lalong lumakas, Panginoon, at hindi man ang kaawa, Panginoon. Kaya Panginoon, hindi kang magsasawa na habang kami may lakas, Panginoon, ay patuloy ka namin unahin at sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo, Panginoon, at maraming salamat din po sapagkat nakakilala kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sobrang papuri at pasalamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, hallelujah. Ating pong patuloy na awitan ng ating Panginoon. Inayahan ko po na magkamayan, batian ang bawat isa, pagbigay ng ipin sa kanyang mga labi. Hallelujah. Pira, puso ay
Jesus. Oh, we worship you, Lord. Jesus. Pusong talisay ang aking narinig. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong talisay ang aking narinig. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Sa pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong ipinipibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isa pa. Pusong talisay ang aking narinig. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong talisay ang aking narinig. Nalikhain mo, O Diyos, para sa
po talaga ng Panginoon Jesus. Tayo naman po sa mga ito ay dadako po ito sa ating testimony. Huwag po natin ikahiya na pasalamatan po natin ang Panginoon sa umagang ito sa mga kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos. Ito man po ay pagpapala o pagpapalo. Dapat natin ipasalamat sa Diyos sapagkat alam ng Diyos na nakikita din ng Diyos yung mga puso ng mga anak. Kaya huwag natin ikahiya na magpasalamat sa umagang ito. Kaya po bukas ang harapan sa gusto magpasalamat sa Panginoon. Nabasa ko sa aklat yung patay na natulang daw sila ng mga tao. Kaya yun, ako ang nagpapalakas sa Panginoon na bigay ako ng magandang buhay para tumigil lang sa mga gusto ko. Ako, layain yung yayabaga na bilang tulungan tapos gamutin. Yun ang ngayon ko sa Panginoon. Hindi ako maka-isip, hindi ako makalakad. Kaya ang sakit. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako rin po nagpapasalamat kay Lord sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob sa buhay sa amin ko. Ganon din sa bawat pangangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat ako kay Lord sa bawat kagalingan na patuloy niya pinagkakaloob sa amin, lalo na kay nanay. Kasama namin siya nagsimba. Halos isang linggo siya na umisa, hindi makabangon. Ang hirap makalakad palabas. Kaya purihin ng Panginoon sa patuloy na pagpapalat kagalingan na pinagkakalob niya sa buong pamilya, sa bawat biyahe namin na halos araw-araw na nasa bayan kami na marami na sikasong papel. Purihin ng Panginoon at iniingatan niya kami sa bawat pagbiyahe namin na nakakauwi kami ng ligtas. Sa Diyos ang papuri sa umaga ito. Wala na po mga kapal. Kung wala na po, ako rin pa rin nagpapasalamat sa Panginoon. Nung Wednesday po, pawi kami papunta dito kay habang na ako prayer meeting.
yung kasagsagan po ng bahay ng mag-asawa, bigla po ako sumantong ng anxiety ko. Sumabay dito yung panic attack ko. Sinabi ko po din sa asawa ko, sabi ko, paano na ako makahinga? Di ba din po, napasalamat ako, may nagdaan po kami tindahan. Pero alam mo, napakabuti ng Diyos kasi may ng Panginoon sa pamagitan ng tao na yun, ay talagang hindi po ako nagdalawang isip na sabi ko, pwede po makahingi ng mainit na tubig kasi yun po talagang pampakalma ko. Hindi talagang natutuwa naman po kasi talagang pinag-init niya ako ng tubig. Kasi parang palang lugar na ako ng asawa ko. Doon kami kumuha na tindahan kasi hindi na talagang nanginginig din po katawan ko. Parang feeling ko, sabi ko pa, parang hindi ko na kaya. Pero naglabang nag-iinit ko ng tubig yung may tindahan na yun. Talagang nag-pray po ako, tapos nagsumakanta po ako. Sabi ko, at sinasabi ko, pa yun alam ko kung nagagawan ko pa po sa buhay ko. Pero alam ko po na minsan ko na tayo sa pagsubok, pero talagang nagpapray ako. Sabi ko, alam ko po na hindi pa po ako nagagawan ko pa po sa buhay ko. Talagang nagpapray ako. Napasalamat ako kasi talagang may hindi alam ng Diyos na yung mga anak nila na kailangan ng tulong. Kaya nagpasalamat ako na sa pamamagitan ng tao na yun, talagang tulungan niya ako. Tapos yung after nun po na binigyan ako ng mainit na tubig, unti-unti na din po kumalma yung ko sa sarili ko. Ganun po kasi pag nagpapanik at parang kalaga mamatay na ako. Tapos yun po, ang tagal po namin po. Tapos ang bayad din po kasi may pinainom sa akin na gamot. Sabi nga, baka high blood ako. Kasi hindi po ako high blood. Yun po talaga ako pag talagang nagpapanik at ako. Kaya talagang habang tapos parang oras na kami nakaalis doon, pinapakalma ko pa yung sarili ko. Habang nagbabayay po papunta dito, sabi ko sa asawa ko, bilisan na pa para makaabot na tayo ng prayer meeting. Habang nagbabayay pa kami ng asawa ko, talagang nag-aano ako, kumakanta ako habang nagbabayay kami. Tapos hindi lagi namin ang sabi ng asawa ko kung okay lang ako. Kaya buti na lang po at nakarinig kami ng tulong mga tulis ng gabi at nabunang po namin sa dakitan ng nagpaparayaw nito. Kaya andun ako ng prayer meeting. Bagay napakabatulan ng Diyos sa buhay. Sa buhay ko kasi alam ko po na bigagawan pa ang Diyos sa buhay ko. Sabi nga po, nakita niyo, ako lang din talaga ang mga kakaanis sa sarili ko. Kasi hindi ko po talaga bigla lang sinusupok yung aking panic attack. Pero talagang alam ko may purpose na po ako sa buhay ko. Kaya habang ako po ay nabubuhay talaga, ibubigay ko yung buhay ko sa Diyos. Hindi mabubuhay yung aking karamdaman. Kasi alam ko na doon niya ako sinusubukan ko hanggang sa mga pananampalataya ko. Kaya tayo mga kapatid ko na mga pagsubok lang tayo. Pero huwag natin kalimutan ng Panginoon. At lagi natin iparelate ang Panginoon sa buhay natin. Kasi ang Diyos lang din po ang aking nalapitan sa lahat ng bagay. Kaya kahit po, simpleng bagay lang yun, pero dapat din ko pasalamatan sa Panginoon. Kaya maraming salamat din sa mga kapatid na naghayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya sa umaga nito, kayo po ako masasalita ng Diyos, nilabalo ni Pastor Ming Saga. Bago po muna yun ay magbabasa ko muna tayo ng scripture reading. Hello. Kung wala na po, ito lang po yung si Pastor Ming Saga. Okay, magandang umaga po sa lahat. Pagin po ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa umaga nito. Tayo po'y manalangin. Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat, muli Ama ay ibinadakila ka namin ang mga tiwalhati. Salamat po sa iyong kabutihan, O God, sa umaga nito. Salamat po sa panibagong umaga, panibagong buhay, sa panibagong pag-asa na iyong binigay po na sa amin. Muli, salamat din sa umaga nito kapagkat pinili ka namin, Panginoon, na makasama, pabigyan ng kapulihan at madakila, Panginoon. Amin pong idinadalanan nga ay mga kapatid na wala, Panginoon, sa
ito, anong Panginoon na kanilang nararanasan, o God, ay maramdaman nila, Panginoon, na higit na importante, Panginoon, ang paglapit sa inyo. Lord, kaya Panginoon, nasamahan mo kami sa aming mga gagawin sa umagang ito, sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, na muli na ibibigay mo, Panginoon, sa umagang ito, na ba maging isang lakas namin ito, Panginoon. Upang patuloy po kami, Panginoon, makalakad, Panginoon, sa inyo. At patuloy po namin maintindihan at maunawaan, Panginoon, kung paano mo kami minamahal. Na sa oras-oras agad, ay naas na kami, Panginoon, na makalapit sa inyo. Lord, nandiyan ka, ang mga kamay ay laging nakalahad sa aming Panginoon. Kailangan po namin makbang upang patuloy po namin, Panginoon, makamtan yung nais mo ipagawa sa aming Lord God. Salamat po sa umagang ito, kayo po aming itinataas at tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta po ang bawat isa? Nawa ay patuloy na nag-iinit sa Panginoon sa kabila ng ang panahon po natin mainit. Nawa yung ating pananampalataya sa Panginoon ay nag-iinit din. Okay, so purihin po Panginoon sa umagang ito. Tayo po yung makibukas. 10:55, so 11 na. Okay, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, nais ihayag ng Panginoon sa kanyang mga salita ay ang Matthew muna, no? Ang Matthew 26:7. Saan po natin basahin ito? Lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro. Tayo po lahat. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhas niya ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakapo sa may haka. Okay, yan po ang mga salita ng Diyos sa ating pong pagsasamahan. So, pinamagatan ko po itong legit. Okay, legit. Ito ang mga legit ngayon. Ano ba mga peke ngayon? So, maraming peke ngayon, kahit na-smile, lagi peke na. Yung ating mga katabi, baka mapeke, no? Pwede na peke ng smile. Naka-smile sa harap, pero sa likod. Hindi mo ako binigyan ng ulam kahapon. Diba? Yung mga ganun na. Smile ka pa dyan. Huhingi ako ng bagoong, hindi mo ako binigyan. Okay. So sa panahon natin, ang dami ng mga bagay na minsan hindi mo na maintindihan kung totoo ba o hindi. Okay? Nalala ko nung isang lumabas ako ng Facebook. Meron ko lumitaw doon na isang pastor na sabi doon, hindi ko lang, nakita nyo, tumahan sa wall nyo. Yung isang pastor, the way na parang palabasin yung masamang espiritu daw doon sa mga babae, nakapila yung mga babae. Ang way ng pastor para palabasin yung mga demonyo or masamang pakiramdam ng mga babae, pinahalikan niya ito. Wow! Sabi ng isang komento, yung klaseng pastor ko. No? Yung mga babae, pinahalikan niya ito. Isa-isa. Pinahalikan niya. At nakalalilaw, pastor, mga bata ko, para akong nabuhusan ng tubig. Nakakasira ng moral ng mga pastor. Pero nakapulsyon. Nakita niyo to? Wala. Okay. Nakita mo? Okay. Pag nag-more kasi na nagbabasa kayo ng Word of God sa Facebook. At pauulan na kanya ng Facebook ng mga about Word of God. About faith. Pauulan ng kanya ng Facebook. Kaya makikita mo sa wall mo, pero Facebook. Ngayon, kung ilalagay mo dyan, ang lagi mong binubuksan ay mga gay o mga funny, nakakatawa, yan din ang ibabatoy sa Facebook. Di ba? Tama ba ako? Oh, kung puro sexual ang bubuksan mo dyan, naalabas din lahat dyan. No? Ganun ang Facebook. Kaya sa wall ko, laging lumalabas yung mga, kasi lagi kong nagbabasa ako, mga lumabas yun. So sabi niya, ang way ng tawag nito, ang way ng paraan ng pagtatanggal ng pastor na yun ng masamang spirito or mga bagay na hindi maganda sa babae ay hinahalikan niya to. So ang sama,
Ang pangit, hindi maganda dating. Sabi ko, ano ba to? Ito ba to? Hindi. Hanggang sa sumunod na araw, may nagkomento. May isang pastor na nag-post din, minessage niya. I think yung pastor is from galing sa Hope Ministry. Sabi niya, nakita niyo ba ito? Itong balita na to? Hindi po yan totoo. Hindi po yan legit. Ay, natuwa ako dahil hindi pala totoo. So mag-iingat po tayo na hindi lahat na nakikita natin sa social media is totoo. Okay? Dapat suriin natin to. Kahit may mga bali-balita, suriin natin to kung totoo. So hindi po totoo. Sabi niya, hindi po yan totoo. Gawa po yan ng AI. Diba? Ngayon, may nakikita ang mga pictures yun. AI nyo na eh. Itong si Lorna, nag-AI ito eh. Ang ganda naman ni Dudong do. Tutong do. Hindi ko na nakilala si Tutong tumangkad eh. Ha? Kuminis, gumawa pa yung pala AI. Si Lorna, galing ba ng ibang bansa? Ito, bakit ang ganda ng mga bulaklak? Saan ba ito galing? Yung pala AI. Diba? So, pwede niyang madaya ang tao sa kanyang nakikita. Base ka lang sa nakikita mo, madadaya ka. Kaya once na may nakita kayo sa inyo, hindi natin may iwasan eh. May social media talaga. Once na may nakita kayo, at hindi kayo sigurado, huwag niyo basta-basta paniniwalaan ko. Amen? Dapat manukli kayo. So, puri ng Panginoon dahil hindi ito totoo. Hindi totoo yung sitwasyon na nakita ko na yun. Kaya, legit. Yun ang ating pag-aaralan ngayon sa umaga nito. Okay, ayon sa kwento ng salita ng Diyos, ng panahon ito yung panahon ng Matthew. Ito yung panahon ng Panginoon. Pasok ang John, Mark, John, Lucas, at Matthew. Yan po ay mga panahon na yung sulat ng Panginoon ay nandyan pa. Okay? So, ang kwento na ito ay isang babae na habang ang Panginoon ay nangangaral, may isang babae na may dalang alabaster jar o alabastro. Ano ba itong alabaster jar na ito? Isa itong mamahaling pabango na inilalagay sa isang jar. Ano ba ang jar? Hindi ito kahoy, I think. Pero nababasag eh. Okay. Hindi, alabaster jar or alabastro, yung ano dito ay yung alabaster ay isang mamahaling dito jar na nakalagay doon ay mamahaling pabango. Dala-dala ito ng babae. So nag-search po ako eh. Pero sa haba ng pag-search, nakita ko na itong babae na ito, sabi sa isang scripture na ito ay si Mary. Okay. So dala-dala niya ang pabango na ito at nung ang Panginoon ay nagtuturo at nakaupo siya, ang ginawa niya ay, okay, yung babango na hawak-hawak niya ito, ay isang mamahalin, mahal, bihira, at personal na kayamanan niya na. Ibig sabihin, yung pabangong dala-dala niya ay, ano lang mga pabangong magagandang amoy ngayon? Ha? Juban. Hindi pa yan, mabango. Maraming mga pabango na as in ang mamahal. Makikita mo yan sa mga artista. Eh sa atin dito wala. Honesty lang. Abon. O kaya PC. Yan ang pabango natin. O kaya ano pa? Pwede na pamada. Tay, yung panahon ng tatay, pamada. Pwede lang pabango. O kaya pwede ng langis ng nyog. O di ba ito? Langis ng nyog, pwede na. Okay. Pero itong babae nito, ang dala-dala niya ay mamahalin talaga. Bihira ka. No? Special talaga. At para sa kanya, itong kabango na ito, isang kayamanan. Okay. Isang kayamanan na sa buhay niya. Okay. Itong babae nito ay mayroong super expensive na kabango. Hindi galing sa Shopee. Okay. Hindi galing sa Shane. Kundi isang mamahalin na talagang pasadyapang ginagawa.
According to sa nabasa ko, ito ang pabango na to ay talagang special na ginawa. Doon sa nabasa kong mag-research ako about sa babae na to. Special itong ginagawa. Na talagang, kumbaga, sa loob ng isang taon, minsan lang ito pwedeng gawin. Walang kapareha. Okay. So, ano ba yung ginawa ng babae? Nung makita niya ang Panginoon na nagtuturo, ang ginawa ng babae ay ibinuhos niya yung pabango. Okay? Ibinuhos niya. No? Tinapong. Saan niya ibinuhos? Ako din sa ating pagbinasa. Binuhos niya ang mahaling. Saan po tayo? Wala lang ako sa verse na. Okay, sa kanya, ulo. No? So, ibinuhos niya ang pabango sa ulo ng Panginoon. Okay. Yes! Ito po ay isang work mamahalin na kay Jesus niya ibigay. Okay. So, imagine po natin, kung ikaw yung may daladala ng pabango na yon. Okay. Ibubuhos mo na yung mahal, pagkamahal-mahal, hindi lang doon 10,000 mo binili. Ang mahal-mahal, pinakamahal na pabango sa buong mundo. Ibubuhos mo lang basta-basta. O baka naman pagka iningatan mo nga maubos yun, isang isip lang eh. Diba? Tama na. Kasi nga, mabango, sayang. Baka maubos ka agad. Mahirapan ka bumili ulit. So, halimbawa ikaw yung babae na yun. Nakita mo ang special na tao sa buhay mo. Ibibigay mo ba ito? Ibubuhos. Sabi kasi din, ibinuhos eh. Hindi in-spray. Hindi winisik. Kundi ibinuhos. Pag sinabi ibinuhos, naubos lahat yun. Binuhos eh. Okay. Pinakamahal at pinakamabango na ibinuhos ng babae. So, kung meron ka nito, ay daw, di anay. Hirap na to ibigay. Hirap na to itapon. Nang ganun-ganun na. Hindi, ano bang ginawa ng babae? Hindi niya lang ibinuhos. Ano bang ginawa niya? Binangsag pa pati, lalagyan. So imagine niyo, hindi niya lang ibinuhos yung pabango kay Jesus, kundi binasag niya pa ito sa paanan ng Panginoon. Parang siya, napaisip ko po, ba't kailangan basagin niya pa ito? Ano idea? May idea kayo ba? Bakit kailangan basagin niya pa ito? Hindi na lang ibuhos yung pabango. Bakit pa tinalagyan? Binasag pa. Ano kaya ibig sabihin? Bakit kinakailangan ng sabi nila? She broke the jar. Sabi sa Matthew 14:3. Mo yan. Matthew 14:3. Basahin natin yung Matthew 14:3. Nasabitan niya na si Jesus sa bahay ni Simon na may keto. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro. Alabastro pa sa Tagalog eh. Magsisidlang alabastro. Ibig sabihin ng alabastro ay jar. Okay? Napuno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng puno nardo. So imagine ninyo, saan galing yung pabango na yon? Sa punong nardo. Hindi ko alam. Alam ko lang narda. Si narda, lumunok ng bato. Darna. Okay, pero ito'y punong nardo. Katas ng punong nardo. Siguro puno ito o halaman. Okay. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo nito. Anong nauna? Ibinuhos o binasag? Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos. Pag binasag niya, makububo ang sisidlan. Siguro, ba't iniisip ko, kung binasag niya, siguro yung takip nito ay hindi basta-basta mabubuksan. Okay. Kaya siguro binasag niya yung alabastro. Wala kasi ako ng alabastro. Ito yun. So binasag niya siguro yung part na sa unahan. And then sa kanya ito, binuhos. Kasi yun ang nakalagay dyan eh. Sabi niya, binasag niya ang sisidlan at
ibinuhos ang tabango sa ulo ni Jesus. So, nauna ang pagbasag bago ang pagbuhos. Okay, akala ko nauna ang pagbuhos. Una pala ang pagbasag. Okay, so, ibinuhos niya ito sa uluhan ng Panginoon. To break the alabaster jar. So, napakamahal, very expensive, pero hindi na hinayang ang babae nito na ibigay ito kay Jesus. Pero bilang tao, kapag mayroon kang ganitong bagay, I doubt kung kaya mo itong basagin at ibigay lang kung kanino. So, I doubt. Hindi mo ito kakayanin. So, hindi. Pabili nga lang tayo sa abo na medyo gagalit ka pag kung spray ang anak mo, di ba? Bilang sa 2 araw lang, ubos ka kaagad. Halaan, magkano pa halaga ng abong na yun? 500? 400? Hindi ako nagpapabong. Pabango ko yung galing lang sa kanto ng nilrefill. Ilang tayo ng bulsa. Okay, be honest. May mga bagay tayo lang minsan, hindi na tayo kayang ibigay. 2 Samuel, pakibasa ko natin ito. 2 Samuel 24, verse 24. Tingnan natin kung ano sinasabi. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari babayaran kita sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya binayaran ni David ang giigang iyon at ang turo na halagang 50 pirasong tila. Ang gusto ko lang kong gawin dyan, walang kunin dyan. Ayaw, huwag lang natin halungkatin ang ginawa ni David. Ang gusto ko lang kung gawin dyan. Ayaw, hindi ako naghahandog o hindi ako nagbibigay kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Amen? Okay. So yung babae ay naghandog kay Jesus, nagbigay kay Jesus ng napakahalaga sa kanya. Tayo kaya bilang mga anak ng Diyos, masasabi mo na, I will not sacrifice to the Lord na burnt offering na hindi that cost me nothing. Ibig sabihin, hindi ako magbibigay or maghahandog sa Diyos ng walang halaga. So bilang anak pala ng Panginoon, mga taga-silog ng Panginoon, masasabi mo ba ngayon sa sarili, Panginoon, hindi ako magbibigay sa iyo ng walang halaga. Amen? Ano bang binigay natin sa Panginoon ng walang halaga? Oras lang, kapatid. Ibibigay ko, Panginoon, sa iyo ang aking oras. Sapagkat ang aking oras ay napakahalaga sa akin. Amen? So, point 1 po ay, kung walang cost o kung walang halaga, ang ibibigay mo sa Panginoon, parang hindi totoo. Kapag ang binigay mo sa Panginoon ay walang halaga, parang hindi totoo yung pagsunod mo sa Diyos. Okay? Nagaya ng babae na to, ang kanyang binigay ay napakahalaga sa kanya. So, kung magbibigay ito sa Panginoon, ano man ang ating bigay, financial man yan, emotion man yan, mentally mo man yan, lahat ng aspeto ng buhay mo, kung hindi ito mahalaga sa'yo, nagbibigay ka ng hindi totoo. Kapag sunod. May mga bagay na hindi mo kaya isakripisyo kasi ito yung napakahalaga sa'yo, ang totoo niyan, parang ang totoo ang pagsunod sa Panginoon. Another one point is, bakit niya ginawa ang pagbasag at pagbuhos? Okay. Because yung mahal sa'yo ay precious sa God. Because what is expensive to you is precious to God. Kung ano yung mahal sa'yo, kung ano yung mahalaga sa'yo, ito po yung precious sa paningin ng Panginoon. Hindi si precious kasi meron, ha? Okay, ito po, kung ano yung mga bagay na pinangangalagaan mo sa buhay
Okay. Sinabi ko po, ang point ko po kanina ay kung walang cost, kung walang halaga, hindi po totoo ang ating pagsunod. Pangalawa po, what is expensive to you is precious to God. Kung ano po yung napakahalaga sa atin, na nawakan mo na yung bitawan, ito po yung precious. Mahalaga sa Panginoon. It's a precious room. Sabi precious. Ano sabi ng precious? Ano ibig sabihin ng precious, mga kapatid? Halaga. Napaka-importante sa iyo. Ulitin ko po. Kung walang halaga ang ibinibigay natin sa Panginoon, ibig sabihin, hindi totoo ang ating pagsunod. O ang pagsunod. Kapag hindi, at kung ano yung expensive na gustong-gusto mo, ito yung precious sa Panginoon. Yung mahal sa iyo. Ano ba mahal sa iyo? Ano ba mga mahal sa atin? Napakamahal ng oras natin. Amen? Dahil ang Santa Fe, mapunta ka man sa anihan at hindi anihan, ang oras ng Santa Fe ay napaka-precious. Napakahalaga. Dahil kayo ay hindi natatapos sa inyong kabukiran. Amen? So yun ang precious sa inyo. Ano pa ang mahalaga? Minsan yung pride natin. Ano pa, hindi ka na nakatapos. Ako, professional ako. O, opinion ko ang mas mahalaga kaysa sa opinion mo. Di ba? Yan, mahalaga din sa atin. Hindi ka nakatapos, grade 2 pa lang. Ako binuno ko ang doctorate ko. So, kung yung opinion mo, kapatid, ay mas matindi yung opinion ko. Kasi ako nakatapos. Yan, ano pa? Ang mga pangarap natin. Yan, ang napakahalaga sa atin. Mga pangarap natin. Gusto mong maging ano. Kaya kung minsan kahit na bitawan mo ang Panginoon, sige lang. Dahil para maabot mo yung pangarap mo. Kahit na isakripisyo mo ang Panginoon, sige lang. Para maabot mo ang pangarap mo. Okay? So, naalala ko po si Marlo kanina. Actually, si Marlo, ngayon po umalis. Gusto ko pong sermonan kanina. Ano pa lang ang mahalaga sa'yo? Bakit linggo-linggo, aalis ka? No? Mas mauna kong nagayak sa akin, pero nahapewan ko siya. Yan ang mahirap sa'yo Isang hapyo lang. Pag aalis ka ang aga mo, naunahan na pa ako magayak. Pero hanggang tulong po ako, dahil parang ako, maano ito. Yan ang mahirap sa'yo Ako, ang aga-aga mo, bumayak, naunahan na pa ako umalis. 8:30, 8 pa lang. Naka-ready na siya. Sabi ko, hindi ko na po pinasundan. So, po ibig sabihin, meron po kasi yung appointment sa kanyang kapatid. Dahil yung kapatid niya darating from Germany. So, may reason din naman. Nahihahatid niya ang kanyang buong mga pamangkin. Hindi pamangkin ni 5. Ihahatid niya sa Manila para masalubong ang kanyang mag-iina. Pero kung pinumpisahan ko siya, kasi parang gusto ko sabihin sa kanya, huwag kang mag-set ng araw na kung saan masasagasaan mo ang pagsimba. Pero wala akong choice dahil mga kapatid niyo, kailangan sundin niya. So yun po sinasabi ng Panginoon dito. Yung expensive, yung mahalagang bagay sa'yo, na kaya mong bitawan. No? Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Na kaya mong iwan. Kasi alam ng Panginoon, yung mga bagay na precious sa atin, hindi natin, ito yung mga bagay na kaagaw ng Panginoon sa atin, yung mga precious, yung mga mahalaga. Kaya sinabi ng Panginoon, na kung yung mahalaga sa'yo, ayaw mo yun ang gustong-gusto ng Lord. Kasi yun ang kanyang kaagaw. Matthew 26:10. Basahin pa natin ito, Matthew 26:10. Alam ni Jesus, naiisip niya, kaya sinabi niya, bakit ninyong ginugulo ang babaeng to? Mabuting bagay ang ginagawa niya sa akin. Yan lang tayo. Okay. Dahil nakita ng mga tao kung gaano kahalaga, kamahal, ang pabangong sinayang ng babae. Kaya sabi ng mga tao doon, sayang. Sayang naman yan itinapon mo. Sayang yung ginawa mo. Kasi napakalayong bago yan. Pero ang sabi ng babae, alam ni Jesus,
ang iniisip nila. Kaya sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang kanya? Kasi nagbulubulungan na yung mga tao sa paligid eh. Bakit mo pinako yan? Pinasa mo ba? Sayang yan. Pera pa yan. Gano'n, no? Pero sabi ng Panginoon, alam ko ang iniisip nyo. Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sabi nga kaya sa 2 Samuel, anong sabi doon? Yung mahalaga sa'yo ang nais ko. Okay. So, ang mga tao ay nangihinayang. Pero sa Panginoon, yung ginawa ng babae is a beautiful to me. Sabi niya, maganda. So, beautiful sa akin ang ginawa ng babae. Pero sa dami ng mga tao nandoon, nanghihinayang sila. Sayang. Pero sa mata ng Panginoon, ang ginawa ng babae ay tinawag niya itong beautiful. Heading towards it, beautiful. Okay. Kahit tawagin ng tao na siya, kahit na sabihin ng mga tao na sayang, pero sa mata ng Panginoon, yung ginawa ng babae ay napakabuti. At napakaganda. Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon at nagbigay ng buhay natin sa Panginoon, sabi ng mga tao sa atin, sayang ka. Sayang. Hindi mo na naranasan ang buhay sa labas. No? Sayang. Kontrolado ka ng Diyos, kontrolado ng buhay ng unang Diyos. Bakit? Sayang, hindi ka na makainom. Kasi nasa Diyos ka. Sayang, hindi ka na makaparty-party. Naalala ko po. Tumatid po ako ng reunion ng aking mga classmate noong Friday. A grand reunion namin, alumni, sa Magsaysay. Grabe. Iba talaga ang kasayahan na sa mundo. Iba talaga ang kagalakan, katuwaan, at kasiyahan sa mundo. Na kung titingnan natin, tayo mga Kristo, sabi nila tayo mga killjoy. Pero kapag andoon ka, doon na, dami nila eh. Kasi from batch 2017 down, ang dami no? Grabe, ang dami. So, hindi ako naka-attend ng parade, pero nung gabi umatid ako. At nung gabi na yon ay may party-party, siyempre, at binalikan nila yung life na nagbabox. Ano ba yung panahon na yun? Na yung mga box. Di ba? At sa tugtog na ito, lahat nakadamit ng pula ay mag-asao. Sasayaw, di ba? May box pa. Yun, ibinalik nila per box. So, wala namang magandang layunin. Magandang layunin kasi para sa improvement natin. Kasi yung pamamaraan, ibang-iba na pag Kristyano ka, ibang-iba na pala. So, hindi naman pwede, doon ka ay, kapag Kristyano ka, talagang tatayo ka sa pananampalataya mo, patayuan mo kung ano ka. So, hindi ka pwede makisawsaw, pwede kang makikwentuhan, pwede kang makisalamuha, pero hindi ka pwede makisawsaw doon sa kanilang mga ginagawa. Kasi iba na pala talaga ang pakiramdam. So, andun ako, andun yung hipag kami namin, okay naman, hindi yan kami yung sumayaw. Katuwaan naman wala namang problema sa katuwaan. Kaso nga lang, yung tugtog, kaiba, yung paraan ng pagsayaw, kaiba na. So, ibig sabihin, bilang Kristyano pala, kahit na nag-join ka sa mga ganong bagay, dapat tayuan mo ang pagiging Kristyano. Pag sinabi mo, hindi ka na para doon, talagang hindi ka na para doon. Pwede kang makisama sa kanila talaga, pero hindi ka na pwedeng makidampot ng kanilang mga ginagawa. Kwentuhan lang, kwentuhan. At kinakailangan, tayuan mo yun. So, nakita mo kung kaibahan ng buhay ng Kristyano kapag nandoon ka lang sa gitna ng mga bagay na yun na hindi na dapat natin ginagawa. So, bakit naalala ko, sayang, sabi ng mga nakapaligid sa babae mo, pero sa mata ng Panginoon, tinawag niya itong beautiful. So, may mga bagay tayong gusto, pero minsan hindi natin ito mailabas dahil ito yung mga bagay na hindi na gusto ng Panginoon. Kaya ang pinipili natin ngayon kung ano ang gusto ng Panginoon, hindi yung gusto natin. So,
Tandaan po natin, ano man po mga pangarap natin ngayon, no? Ano yung mga bagay na talagang masarap sa pakiramdam natin ngayon, na nagpapasaya, matakbo ng mundo, kapalit, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So yung may mga ano pa ang gusto natin, mga kapatid? Yung sa ngayon pa lang, ay sa gusto ng mundo ay nagpakasasa tayo, nagpapakasaya, sa takbo ng mundo, pero ang kapalit naman ito ay forever. Nakapamakan. Ano mas gusto natin? Ngayon pa lang, makarapat na tayo ng paghihirap at pagkontrol ng ating sarili, mga bagay na pipiliin natin para po sa Panginoon, o ang gusto natin ay ang forever na kapamakan. So ngayon pa lang, no? Magpigil na tayo sa ating sarili, huwag na natin tahakin ang takbo ng mundo ito. Kaysa naman, dumating ang Panginoon, ang panahon I mean, na forever ka mapahama. So ngayon pa lang, no? Kontrolin na natin ang sarili. Piliin natin yung mga bagay na makalapit. Kaysa naman, dumating ang Panginoon, panahon, na forever tayo mapahama. Di baling mahirapan ka ngayon, di baling masaktan ka ngayon, di baling makutya ka ngayon, kasi naman, pagdating ng panahon, habang buhay ka na sa kahirapan. Saan gusto? Ngayon na kayo maghirap, tutuon, na pansamantala lang, tutuon, so forever, na impyerno. Ngayon na, diba? 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 Maghirap ka ngayon, kasi naman dumanas ka na, matindi kahirapan. Point 3 po. Because, bakit niya binasag? At bakit niya ginawa yun? At binungot? Because, brokenness released the program. Yung pagbasag niya ay nag-release ng pabango. Okay? Nang maluhamuyak na pabango. Habang buo ang alabaster jar, habang buo ang alabastro, natatago ang pabango. Okay. So, kaya kailangan basagin niya ang alabaster jar para ang pabango o ang bango nito ay mabasag at kumalat. Yun po ang dahilan. Kailangan basagin niya ang alabaster jar upang ang halimuyak nito ay kumalat. Basahin natin ang Psalms 51:17. Ang handog o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbaba, pusong nagtatapat. Ayun, parang tumako. Yung handog niya na yan, no, yung alabaster jar niya yan, yung pabango, na yun, na laman ng alabaster, ay, para sumabog ang pabango na yun, ay, lumabas ang pagpapakumbaba, pusong nagtatapat. See? Kinakailangan masira yun para lumabas ang tunay na amoy, ang tunay na pabango. So, walang halimuyak na mangyayari kung walang pagbasag. Walang lalabas na pabango doon sa alabaster na yun kung hindi niya ito babasagin. At walang mag-overflow kapag walang pagbasag sa alabaster. Okay? So, walang impact kung walang pagsuko. Walang pabango o programs kung walang brokenness o pagpasag. So, ibig ko sabihin mga kapatid, kailangan basagin ito upang lumabas ang pabango. Ang mahalimuyak na pabango. Kailangan natin isurrender sa Panginoon ng buo-buo ang buhay natin upang lumabas ang tunay na ikaw. Amen? Ano ibig sabihin mo? Kailangan basagin tayo ng Panginoon. No? Kailangan basagin tayo upang maibubos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa atin. Upang lumiwanag at malaghak ang buhay natin sa pagsunod sa Panginoon. So may mga tao sa paligid natin na hindi masaya para sa atin. Sabihin nila, sayang tayo dahil sa Diyos tayo sumusunod. Sabi nila sa atin, sobrang na tayo. Kung magsalita, grabe, kapag
Ang tao kasi, kapag nasundot mo, yung hindi nila gusto, sasama ang loob sa'yo. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay ibinigay mo sa kanila, karamihan sa tao, lumalaya, umaalis. Diba? Pag salita ng Diyos ang pinag-usapan, ang tao ay umaalis. Ayaw na itong pakinggan. Pero hindi nila alam, ang pakikinig sa salita ng Diyos ang simula ng pananampalataya. Amen. Kayo kaya, kung wala kayo narinig, nandito pa kayo ngayon? Wala ang sabi sa inyo tungkol sa Jesus, nandito kayo ngayon? Wala. So, ang pakikinig ang simula ng pananampalataya. So, kinakailangan basagin. Kinakailangan wasakin yung mga bagay na sa puso natin upang maging tunay ang ating pagsunod. So, sabi ng mga tao, sayang, sobra ka naman, bakit yung ginawa mo? Sayang. Yan, napakamahal niya. Pero hindi nila alam na yung pagsunod sa Panginoon, yung pag-aalay ng buhay sa Panginoon, pagbibigay ng buhay sa Panginoon, ito yung daan upang makasama mo siya habang buhay. So, Mark 14 verse 4 to 5, pakibasa natin, patay natin ulit. Sabalit, lumiliwan si Jesus upang tingnan kung sino ang sorry. Nagalit ang ilang, naruruan sila, inusap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Ayan na. Ang mga tao sa paligid natin, kapag tayo lumapit kay Jesus, kadami sinabi, no? Sayang ka, ito ka, ganon. Pero bakit? No? Sabi niya, bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili mo ng higit pa sa 300 salapi. O pwede pa daw ibenta. Sa tuwing bilang at maibigay sa mga dukha o ang pinagbilihan at pinagalitan nila ang babae. Imagine nyo? O, meron pang ano nito, ibigay sa mga dukha. Sa tingin ko parang meron pang ano yung pagmalasakit sa kapwa, para daw yung pinagbilihan ng pabango ay bigay sa mga dukha. Okay. At pinagalitan pa nila babae sa kanyang ginawa. So, imagine nyo ang mundo. Ganyan po ang mundo. Basta patungkol sa Panginoon, sa kanila ay pag-aaksaya ng Panginoon. Basta patungkol sa Panginoon, para sa kanila, ito ay katawanan. Para sa Panginoon, para sa kanila, ito ay walang kabuluhan. So, nakakalungkot ang kaisipan ng mga tao sa panahon na yun. Okay. So, sa totoo lang, ang hinahanap ng Diyos ay yung mga bagay na mahalaga sa atin. Okay? Yung po mga bagay na kinikip natin na napakahalaga. At alam niyo ba na ito ang tanging paraan upang lumabas yung halimuyak natin sa Diyos. Yung mga mahalaga sa iyo ay itutuloy sa Panginoon. Yung mga mahalaga sa iyo, kapag ikaw yung halimuyak, maging work ka sa iyong pagsamba, sa iyong pagsunod, sa iyong pagmamahal, at paglilingkod sa iyo, sa Panginoon, yung mga mahalagang bagay na dapat mapasag. Dapat mapasag. Upang lumitaw ang tunay na pagsamba, tunay na pagsunod, tunay na pagmahal, at tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay yung costly, yung may cost, yung may halaga. Yun po ang naharap ng Panginoon. So mga kapatid, kaya ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, basagin mo ang alabaster jar ko. Panginoon, basagin mo yung mga bagay na mahalaga sa akin na upang lumabas yung tunay kong halimuya, yung tunay kong bangon, yung tunay kong pagsamba, yung tunay kong paglilingkod. Kinakailang mabasag po yung mga kapatid. Kaya hindi po natin nabasag yan. Kapag hindi na ibigay natin yung mga bagay mga halaga sa atin, hindi po lalabas yung halimuya, yung ganda mo sa harapan ng Panginoon. Hindi masasabi ng Panginoon, wow, you are. Wow, napakaganda mo sa akin mga mata. So, basagin po natin yung alabaster jar natin.
sa buhay natin, yung mga bagay na mahal na mahal natin, kahit ito po ay masakit, ibuhos po natin lahat ito sa kalan ng Panginoon. Kahit at para basakin po at ma-release yung ganda ng ating pagsamba, yung mga bagong pagsamba, at ma-release yung ating puso na pusong tunay na nagtatapat at nagmamahal sa Diyos. Habang buo ka at kontrolado mo ang buhay mo, no? Habang buo ka at kontrolado mo ang buhay mo, at hindi pa nababasa o alabas ka, hindi lalabas ang tunay na ikaw. Pero kapag ito'y nabasag sa paanan ng Panginoon, kakalat ang halimina ito, ang tunay na pagsamba at tunay na pagsamba. Kaya I challenge yung mga kapatid, kung meron po tayo dyan mga tinatagong alabaster jar sa ating mga puso, kung bakit hindi tayo makasunod ng tunay sa Panginoon, kung bakit hindi tayo makasamba ng tunay sa Panginoon, kung bakit ang linggo, araw ng linggo ay hindi natin kayang ibigay sa Panginoon, basagin na po natin. Basagin na natin upang tunay na lumabas ang tunay na halimuyak ng pagsamba, tunay na halimuyak ng pagsunod. At masabihin ang Panginoon sa atin, beautiful. Heaven calls beautiful. Kapag nabasag natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Tayo yung manalangin. Panginoon, tunay na Panginoon na ipinakita mo sa amin sa umagang ito yung mga bagay o God na amin pong itinatago sa aming puso. Mga bagay, Panginoon, na napakahalaga sa amin na hindi po namin i-give up. Panginoon, na kapag ito'y tumawag o God sa buhay namin, pati ikaw o God ay kinakalimutan namin. Pati ikaw o God ay pwede namin, Panginoon, isang tabi para sa mga bagay na ito. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maisa-isa namin sa buhay namin yung mga bagay na mga hadlang, mga alabaster jar namin, Lord, na hindi pa namin binabasag, hindi pa namin isinisira at ibinibigay sa iyong paanan. Tunay nga, Panginoon, ang hinaharap mo sa amin, O God, ang precious sa iyo, Lord, sa iyong mga mata, ay yung mga bagay na mahalaga sa amin na ayaw namin bitawan. At ang nais mong mahinisan ni Panginoon ay yung mga costly things namin. Sapagkat ito po yung umaagaw. Lagi mong kaagaw sa buhay namin. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid sa oras na ito, God. Naway, patuloy nila kong basagin ang mga bagay na napaka-importante sa kanila, God, upang lumabas, Panginoon, ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagsunod. Purihin ka sa umaga nito at nawa, paglayin po namin ang mga salita nito, God, na maging lakas, Panginoon. Ako'y mapapatuloy sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lagi kong nagtukorek, sapagkat mahal na mahal mo kami, God. Ayaw mo kayo makita, Panginoon, na forever naghihira, Panginoon, sa kapahamakan. Ngunit ngayon pa lamang, ay nais mo na, Panginoon, na sirain namin lahat ng bagay na ito, sapagkat hadlang ito, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagsunod, sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ama, salamat po na muli pinalalahanan mo kayo. At dapat po namin ibigay ang lahat ng bagay na mahalaga sa amin sa inyo. Salamat po sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy na tayo. Okay mga kapatid, ating i-distribute ang ating mga Lord Supper. Let's po tayo sa ating Lord Supper. Ating po i-distribute na ang mga elemento. Amen. Yes, Lord.
ang banal na hapunan ay hindi isang pagliligtas, kundi ito isang paalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ito po'y paalala, ating inaalala lagi na ang Diyos ay minahal tayo at hindi nagdalawang isip na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, huwag rin tayo magdalawang isip na ibigay ang buhay natin sa Kanya, na ibigay ang ating pagsunod, na basagin ang alabaster natin upang tayo makapag-iikot sa Diyos ng Panginoon. Okay? Sapagat ang Panginoon hindi nagdalawang isip na tayo paglikuran upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya tayong mga anak niyang tagasunod, huwag din po tayo magdalawang isip na sumunod sa Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na sa umagang ito'y muli namin aalalahanin ang mga kabutihan ng iyong pag-ibig sa amin. Ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi mo inisip o God ang magiging resultan ito, Panginoon, sa iyong sarili o God, kundi naisip mo, Panginoon, para ito sa aming kabutihan at aming kaligtasan. Napakahalaga o God ang binigay mo sa amin, O God. Support, Panginoon, grabe ang binigay mo sa amin. At nawa, O God, naintindihan din namin, Panginoon. Naunawaan din namin. Hindi naman namin kaya katapatan yung cross na ibinigay mo, Panginoon, ng buhay na ibinigay mo sa amin. Hindi naman kaya ang tapatan, Panginoon, ng kadakilaan. Ngunit, Lord, pwede po namin gawin ang simula nito sa tulong ng biyaya mo, God. Panginoon, naway, naiintindihan namin ang aming gagawin ngayon. Ito, Panginoon, ay hindi kaligtasan. Kundi ito po'y pag-aalala namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. At na aming pong inaangkin at pinaniniwalaan na kami, Panginoon, minahan mo at iniligtas mo, God. Salamat po sa tanging pangalan ng Panginoon ko. Amen. Tapos po natin ating mga tinapay. Okay? Sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo yung gabi na siya'y ipagpanulo, ang Panginoon Isus ay dumangkot ng tinapay na pasalamat. Tayo mga pala tumayo, tayo nagpasalamat at pinagpira pa sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Let's partake. Matapos ang hapunan, tapos natin ang ating mga saro, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. This part is. Ay, kung manalangin. Nakamuli, Ama, sa katuparan ng Panginoon, ng kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Sa bawat ng sa amin, O God. At nawa, naiintindihan po namin, Panginoon, na nais kong makita kami, Panginoon, na nagbibigay din ng aming buhay sa inyo. Salamat po sa iyong kaligtasan. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa pag-asa na meron kami ng dahil sa inyo. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ay, Panginoon. Tayo po yung sa kapatid. Bago po tayo nakakasapin, tayo po mga bukas ng salita ng Diyos. Matagpuan sa 2 Corinthians 8 verse 1. Sinasabi po dito mga kapatid, nais malaman mo ang pinakitang kagandahan Lord ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Dumanas sila matinding kahirapan at ito isang maigpit ng pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, masaya-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob magbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ayun, sinasabi na po dito ng Panginoong Diyos na sa lugar ng Macedonia, kahit po nakaranas ng pagsubok o ano po, ay hindi po sila
nagdalawang isip na ibigay sa Panginoon sapagkat alam nila na kapag itiwala sila sa pangako ni Diyos na ipagkakaloob sa atin ito, siksik, liglig at umaapo. Kaya mga kapatid, tayo po ay magbigay sa Panginoon sa umagang ito. At isang po ng ating offering prayer ni Sister Rose Oliveros. Ayan. Po, ay handa ating mga sarili na ako po na tumayo po ang lahat. Handa po natin ang ating mga sarili sa pagbibigay sa Panginoon. Okay po, pwede na po tumayo ang lahat. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Manalangin po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay pong napakadakila mo, Lord. Tanggapin mo po, Lord, ang aming mga kaloob. Naway magamit po na namin ito sa ikakaunlad ng iglesia ito. I-bless mo rin po, Lord, ang mga kamay na nagbigay. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga anak buhay. At i-bless mo po sila araw-araw, Lord. Ganon din po, Lord, ang hindi nakapagbigay. I-bless mo rin po sila na ay magkaroon sila ng anak buhay. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo nagdako po sa announcement. Bago pa lang na po ay inanyan po namin ang under birthday ng buong March po para pag-pray po ni Pastora. Opo muna po. Lahat po ng birthday ng March. Wala pang March. Kasi Monday pala. Ayan po si Pastor Rin para pag-pray po natin ang birthday naman. Okay. So, mga kapatid, silang birthday ay March. Bata, matanda, may ngipin at wala ay tinatawagan sa harapan upang ipadalangin. Birthday nila ang March. Sino pang March? Sino pang March? Ayaw yun ang March? Uy, bakit ang niiyak ang matanda? Sino pang March? March ka din? Asan certificate mo ba? March ka? Okay, sino pa? Wala na?
Okay? So, dahil dyan, dahil birthday nyo sa araw na to, merong darating na cake. Wala. O sige, Ate Talena, saan na yung cake natin dyan? Saan ka na? Yun. Ang dami. Pero, ito ang hindi magandang balita. Kahit daw sa inyo yan, iisa lang ang kukunin nyo. Okay? Isa lang, mamimili ka lang ng gusto mo. Isa lang, ano lang isa? Tingnan lang isa. Tingnan lang isa. Parang isa. Isa lang ang bukulutin na. Okay. Rajani, isa lang na lang bukulutin mo. Okay, pulot na. Kayo mga celebrat. Okay, muna daw kayo. Parang isa lang. Pili na, pili. Okay. O, pili ka rin ba? Wow, ang beauty. Dito ka na. Yan. Okay. O, Brad Jan, kuha ka na isa. Bago kayo maglalaki. Bahala ka dyan, Brad Jan. Kasi namin yung kumuha. Bahala ka dyan. Si mami yung kumuha. Tingnan mo. Talaga, may choice talaga si nanay. Okay? So, tayo po natin manalangin. I-lay hands po natin ang ating mga patungo sa kanila. Tayo po manalangin. O dakilang Diyos ang mga pangyayahan sa lahat. Tunay ang Panginoon na ang buhay ay nanggaling sa inyo. Dapat namin pasalamatan, Panginoon, sa kaloob mo ito, O God. Napakabuting kaloob sa amin, Panginoon, na kami po'y may buhay, na kami, Panginoon, ay binibigyan mo ang panahon upang gumitin sa umaga na may ngiti, Panginoon. Salamat po. Nadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong bigyan pa ng maraming mga karawan ang aming mga kapatid, ang mga batang ito, si Brad Charlie, Lord, at patuloy mong gamitin, Panginoon, sa iyong ubasan. Ang kapatid namin, Panginoon, at bigyan healthy pa na pangangatawan, Panginoon, at patuloy na buhos mo ang biyayang financial, spiritual, at physical, Panginoon, sa tahanan nila, O God. Nawa ay manahan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa tahanan nila. Ang mga batang ito, Lord, nakasama namin, Panginoon, nawa, yung mga salita mo, Panginoon, na itanin sa kanilang puso, Panginoon, ay lumago ito at lumaki upang hanggang sa kanilang pagtanda, Panginoon, ay nasa kanilang puso, Panginoon, ng mga salita. Pangurahan mo sila at patuloy kong gabayan, Panginoon, sa kanilang paglaki. Purihin ka, Ama, at dakilahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat! Sige. Picture. Ang susunod, kaya huwag nang mahihiya yung April kasi madadagdagan pa yan. Okay. Kaso isa lang. Okay. Okay, mga kapatid, po na tayo. Ang ating pong Sunday school, nalaman ko, parang natawa ako ngayong umaga na to. Mukhang nag-viewing mo natin. Opening, prayer, lahat to sa kanya na. Buti na ito si Monro. Ano nangyari sa ating mga kababaihan? Parang ayaw nang magpagamit sa Panginoon na. Okay, Sunday School, 9 a.m. Meron po tayo Sunday School. I-encourage po ang bawat isa na dumating po rito na 9 o'clock upang mabasa po natin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi po natin panghinayangan na ang araw ng linggo ay ibigay sa Panginoon sapagkat ito po yung napakahalaga. 9 o'clock po, dito muna kayo, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Sama-sama. Alam ko sa bahay, pwede gawin ito, pero ang request po natin ay sama-sama. Sunday service, 10 a.m. Okay, dapat sharp, nakakatin po tayo, maka-start po tayo dyan. So, prayer meeting po, 6 p.m. Nung Sunday po, yung Wednesday, dito po kami. At sa susunod na linggo, sa Wednesday, sa bahay po ng mga ng Kuraming. Doon po ang prayer meeting. Okay, so, sino po ang gustong sumama, pwede pong pumunta doon. Doon na kayo maghapunan. Yeah? Joke! Matapos yung sursa niya. Hindi natin pabalikin sa bahay niya. Okay, meron po yung fellowship. Continue po gawain ng kabataan. At sana patuloy na lumago. At encourage, hinihingi ko po ang schedule ng mga kababaihan at ang plano ng kalalakihan. Ano na nga bang nangyayari? Ngayon po, dahil March 1, sabi ko, March 1 na po, sisimulan natin na evangelism. So, pupunta po ako ng Corantaang na yan, tingnan ko po ang sitwasyon.
Magsusun hunting na po ako kung sino pwede makausap para sa Panginoon. Kasi ito po ay covenant natin sa Lord. Ito po ay tagpuan natin sa Lord. Ito po ay commitment natin sa Panginoon. Kaya kahit na mahirap, we will go. Simulan po natin. So, hindi ko po kailangan maraming tao sa suluhin. 2 or 3 ay pwedeng sumama sa akin. Okay? Tingnan ko rin po ang sitwasyon ng kabataan kung pwede pa tayo mag-start ang gawain ng mga relative bata. Para mga young people ay tuloy-tuloy na matuto. Okay? So, ano pa ba? So, ang wala pong activity ang Bethany Labangan ngayon, yung pong Sunday school na sinasabi ko sa inyo, sa Magburao pala yun, hindi sa Bethany, layo. Hindi natin kaya mag-send ng natapos na yun, ang pang Sunday school. So, gusto ko pong kunin, kasi nanay ko dyan pala, no? Lorna, kailangan kong mag-confirm or matuloy yung fellowship ng mga babae dito. So, meron tayong something na gagawin. Dapat gawin natin yun, tuloy natin. Okay, so wala po naman pong activity, maliban po sa fellowship ng mga pastor this coming March. So, then mga kalalaki, may planning daw sa Bethany. By April, March na po, may alam, salit lang po ito. April, may youth camp po, first week ng youth camp. Okay, so pag-aralan natin, marami po yung people, mga bata ngayon na matatransfer na sa youth. Sila, mayroong 13 na eh, kaya matatransfer na sa youth. Sila 13 sa inyo, doon. Ayun. So, transfer to sila sa iyo para maalagaan sila spiritual. Ma-feed na sila. Okay. So, ano bang... Okay, ito yung susunod na gagawa sa ating program. MC po, kabataan pala ito, no? Si Chacha. Opening prayer, si Nicole. Scripture reading, si Natalie. Exhortation, si Jonalyn. Si Joy. Pastoring, si Marjan, Tuto, closing prayer, si Abby. Okay. Kasi meron po sa food and cleaner of Olivera. So, sinasabi na namin yan ngayon para ba kayo umagising at maaga kayo. Okay, ang people? Okay. Susunod ulit, maglalagay para alam na natin. Wala na kayong reason na hindi nyo alam. Kaya alam nyo na to. Kaya maging present na tayo. May mga tanong pa ba tayo? Wala na. Okay? So, kung wala na, tayo tumayo. Okay, gusto ko rin tumayo pa tayo. Gusto ko rin po i-announce sa inyo, ayon sa pag-usapan natin, by March, Brad Johnny, tatapusin na natin yung ating bakod. Okay? March, di ba yung naging pag-usap natin? By March kanyo. Tama? Tapos, gusto ko i-ano? Ha? First week by April, hindi March. Okay. So, alam natin. First week pala lang yung April. Then, gusto ko i-ano sa inyo yung seed, yung buto na ibinigay ng ating kapatid para sa TV natin na naragdagan na po ng 1,000. So, meron na po tayong 6,000. Yung seed, no? Yung seed na yun, buto. Di ba buto ay tumutubo? Okay. Yung buto na ibinigay ng ating kapatid para sa TV na 5,000, dagdagan na po ng 1,000. Para tumubo pa ulit, para magkaroon tayo ng malaki-laking TV, at itong maliit na TV na to, ibibigay natin sa mga bata. Amen? Okay, tayo kayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Muli, Ama, kami po ay nagpupuri at nakakila sa iyong pangalan, Panginoon. Naway maghari ka sa bawat puso namin. Patupad po namin, Panginoon, ang mga bagay na nais mo. At patuloy po makasunod kami, Panginoon, sa mga bagay na iyong nais na makita sa amin. Lord, pagpalain mo ba mga kapatid ko ito, God? Uwi sa kanilang mga tahanan. Tagayin po namin nila, Panginoon, Banal Espiritu, na patuloy po mamumura sa kanilang mga puso. At patuloy po nila sasabihin sa kanilang mga sarili, O God, sa kanilang puso, na kanilang tahanan ay maglilingkod lamang sa iyo, O God. Lord, purihin ka, patuloy, Panginoon, na matakila ka sa bawat buhay namin. Bigyan mo kami ng kalakasan spiritual na lagi po namin nais na maranasan, Ama. Sa
aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang doktorya. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaki kagalakan sa Kanyang karunatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Kristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang karunatian, kagalakan, kapangyarihan, kapamalaan mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen.